Wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? He is a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Former President Rodrigo Duterte's legal team has renewed its request for his interim release from ICC custody. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Ayun po, narinig po ninyo mga ka-reaction na itong si Attorney Kopman, meron po siyang panibagong request dito sa ICC. Dito sa tinatawag nilang interim release ng Pangulong Duterte. At dito po magsasalita po yung isang lawyer ng parang anti-Duterte po siya at meron po silang nervyos o meron po silang takot. At dito sa video na ito mga ka-reaction, pakinggan din po natin ang sagutan Magre-react po tayo dito sa sagutan ni Chihuahua at ng ating Mayor Yorme, Isko Moreno. Mga ka-reaction, dito muna tayo sa pag-uwi ng Pangulong Duterte. Doon sa nakaraang video natin, parang nagpasaring. Nagpasaring po si BP Sara na yun nga, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong maging positive na hindi positive sa cocaine, iba yun. O ibang klaseng bato. Ang ibig ko po sabihin dito mga ka-reaction, patuloy po tayong manalangin at sama-sama tayong umasa na nawa makalabas na doon sa ICC ang Pangulong Duterte. And unang-una, wala naman talagang jurisdiction ng ICC dahil kinidnap lang siya ng mga... Alright, mga ka-reaction, dito muna tayo pag-usapan muna natin itong napipintong interim release ng ating Pangulong Duterte. Dyan po sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na po kayo. At sa mga nag-subscribe na po ay maraming salamat at lagi po kayong no-notify ng ating mga bagong, laging fresh na video. Ito ba mga ka-reaction, ito po yung usaping interim release o yung paglaya, yung tinatawag nating conditional freedom ng ating Pangulong Duterte. Ito ba mga ka-reaction? O dako naman po tayo dito sa sagupan ni Chihuahua at saka ni Yorme. Ito po mga ka-reaction. Dako po tayo dito sa sagupang Chihuahua at saka yung Yorme. O sino pong gusto nyo unang marinig? Si Chihuahua o si Yorme? O dito muna tayo kay Yorme Tapos pakinggan po ninyo sinabi ni Chihuahua mamaya. Chihuahua, kung ikaw hindi marunong umintindi ng batas kaya nasasabi mo na ang ginagawa mo ay para sa taong bayan kahit alam mong walang permit at illegal. Gago ka ba, Chihuahua? Tanong lang, gago ka ba? Abugago ka o abogado? Palagay ko abugago ka O ito po si Yorme mga ka-reaction. Sure. Mayor, magandang hapon. Kanina napanood po namin yung Facebook live na galit na galit. Parang hindi Yorme Isko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman,
Ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Di ba? Pasagutin po natin si Joel Chua. Walang permit, walang building permit. Paano nangyari? Walang demolition permit. Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lusod May pananagutan pa yun sa CGSO O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila. Si Chua naman, si Chua. Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Wala ka naman permit Ano mapagbibigyan? Wala ka nga permit. Nako, si Chua. Halatang-halata ka, Chua. Wala kang permit. Anong pagbibigyan? Umingi ka muna ng permit. Wala kang kinalaman yung City Government of Manila Manila City Government. Balik-baliktad. Pare-pares lang yun. Anyway, wala ka nga permit. Anong kinakatuwiran mo dyan, Chihuahua? Pasikat lamang ito Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Wala nga permit saka Chua. Yung pinatayo mong mga barangay hall sa kalye, walang permit. Ngayon, nagtututuro ka yung police station dun sa may Abad Santos, yung barangay, police station yun. Kailangan ng mga pulis sa kalye. Hindi kailangan, di ba ako gusto ko may mga pulis sa kalye, mga police station. Di ba yung mga outpost? Outpost yan Pasikat lamang ito Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Gago ka ba, Chua? Gago ka? Tanong lang. Gago, di ba mambabatas ka? O mambubutas? Hindi mo alam na labag sa batas yung walang permit? Hindi mo alam yon? Nagpo-propose ka ng mga project, hindi mo tinatanong, nakakuha na ba na kayo ng permit? Ilalabas ko na ba yung konting pera na kinuha kong marami? Ganon. Si Yorme. Ito po, debate po ni Yorme to tsaka ni Joel Chua. Not City Congress of Manila. May gobyerno sa lungsod ng Manila. Makinig ka, Chua. Makinig ka. Huwag kang gagago-gago. Makinig ka. And it is called City Government of Manila. Not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. Ako, malupit po to mga kareaksyon. Pinaaresto, pinakumpiska. Arestuin mo si Chua. Oo, siya may, siya yung promotor. Hintayin po ninyo yung bago nating impormasyon sa paglaya ng Pangulong Duterte. Hintayin po ninyo. Pagkatapos po mag-debate ng dalawang ito, papalabas po natin. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masample lang. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan.
O, di ba? O, Chua, makinig ka. Si Valeriano isa rin yan. Si Valeriano isa rin. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. O, di ba? Lalaki ng pangalan mo, Chua. Pasagutin po natin si Chua, mga ka-reaction. Re-reaction na natin to. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. O, yun naman pala eh. Ba't hindi ka humingi ng permit? Anong tulungan? Gago ka ba, Chua? Anong tulungan na sinasabi mo? Ha? Tinarantado mo si Yorme. Ha? Ano mo siya? Tinrider mo. O ngayon, ano? Bakit yung pangalan mo, nakita ko doon sa barangay hall, ha? Nakita ko yung pangalan mo tapos tinanggal. Bakit tinanggal? Nahiya ka na sa ano mo, nahiya ka. Ha? Natakot ka. Huwag kang magalala, tuloy-tuloy na yan. Mamalasin ka na, mamalasin na yung buhay mo. O tanungin kita, Chua, hindi ka ba nagnakaw sa Kaban ng Bayan? Hindi ka ba nagnakaw? Ha? Hindi mo ba pinakain ang pamilya mo sa nakaw na galing dyan sa pera ng Kaban ng Bayan? Hindi. Kung nagnakaw ka, putangin na ka, Chua. Kung hindi ka nagnakaw, hindi ka putangin na. Ha? Kung nagnakaw ka, animal ka, demonyo ka, Chua. Pinapakain mo ang pamilya mo sa galing sa hindi patas, galing sa nakaw. Habang naghihirap ang taong bayan, nakaw na kayo ng nakaw, mga animal kayo. Pero kung hindi ka nagnanakaw, okay ka kung hindi ka nagnanakaw. Pero kung nagnanakaw ka, mamalasin kahit kaapu-apuan mo. Mamalasin yung asawa mo, anak mo, tsaka yung kaapu-apuan mo, animal ka. Kung hindi ka nagnakaw, okay, hindi mamalasin. Pero kung nagnakaw ka, mamalasin ang buhay mo, Chua. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Oo, giniba niyang barangay hall, may building permit. Ang tanong, may building permit? May building permit? Wala. Oh, walang building permit. Nako. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O baka may building permit yon. Yung sa'yo walang building permit. Nag-ahari-harihan ka dyan eh. Nagsisiga-sigaan ka eh. Tanungin mo muna yung sinasabi mo, Chua, baka may mga building permit yun. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Yung tanong nga, tanungin mo muna yung kinukuda mo dyan, baka yung mga yun may mga building permit. Baka yung sa'yo walang building permit, tsaka bakit mo tinayo naman sa kalye na nakakasagabal sa mga estudyante, baka maaksidente pa sila doon. Hindi mo ba naunawaan yung Chihuahua? Umikot ka, tanungin mo yung mga kung saan man yung tinutukoy mo na mga barangay hall na nasa kalye, tapos magano ka sa mga kaalyado mo dyan, mga konsehal, na magkaroon sila ng resolusyon, nagibain lahat yon. Paalaman si Yorme.
Baka may mga building permit yun. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Oo. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun. Police station nyo, pwede yun. Police station yun eh, mga pulis yun eh, kailangan ng outpost yun. Tsaka kahit na lang dyan sa nakasaga, pulis yan eh. Naintindihan mo ba yung tsuwa? Ayaw mo ba ng pulis sa kalye? Ayaw mo? Ayaw mo, okay. Talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po. Meron kang konsehal. Meron kang barangay chairman. Ano ka ba, mayor? Di ba kongres ka? Bakit mo masasabi sa sarili mo na meron kang konsehal tsaka barangay chairman? Bakit? Paano nangyari yan? Bilang isang kongresista. Siyang bullying mayor. Ito, pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung... Hindi siya bully. Nagtatrabaho siya. Ikaw ang bully. Binubuli mo yung gobyerno ng Maynila kung ano-anong katarataduang ginagawa mo sa kalye. O tignan mo na naman yung ginagawa mo, wala palang mga permit yan, nagtatrabaho sila. Ikaw yung kasama nila dyan, ikaw yung suggest, magtayo tayo ng ganyan dyan, pwede ba? O tayo nyo na, okay na yan. O, diba ganon? Ikaw naman. Hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi... Teka lang. Oo, nanalo ka. Paano ka nanalo? naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, Hindi tapos ang politika kay Yorme, mga traidor. Kapag traidor ka, talaga dudurugin ka ni Yorme. Kapag corrupt ka, kapag bulok na politisyan ka, dudurugin ka ni Yorme. Umanda ka, tsuwa, hindi pa tapos si Yorme. Nagsisimula pa lang si Yorme, hindi pa nangangalati 3 taon. lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan. Kasi natatakot ka na, kaya nilalapitan mo. Dati binabastos-bastos mo sa mga meeting. Di ba, tsuwa, gago ka ba? Di ba binabastos-bastos mo yan? Di ba sinabi ni Yorme binastos mo siya? Retado ka ba, tsuwa? Hindi. Okay, kung hindi. Para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Kinokopya niya yung dating Pangulo? Hindi niya kinokopya yung dating Pangulo. May pagka-Duterte talaga yan si Yorme. Ano ka ba naman? May pagka-Duterte yan. O, di ba? Dudurugin ka niya. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Tama, gagawin niya sa'yo yan. Pag ganyan ang ginagawa mo, ibig sabihin, binabastos mo si Yorme. Kahit kakampi ka ni Yorme, pag ganyan ang ginawa mo, tsuwa, ibig sabihin, binabastos mo ang Maynila. Kahit walang permit, nag-ahari-harihan ka dyan sa lugar mo? Di ba? O, papagsalitain naman natin si Idol, si Yorme. Ito si Chihuahua na to, bambabatas, hindi marunong sumunod sa batas. Ito po mga kareaksyon ha. Yung pong interim release ng Pangulo Duterte, papalabas na po. Ito po mga kareaksyon. Tapusin lang natin itong si Yorme. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Naku! Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo.
Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog, tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda eh. Biri mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor? Nino? Ni congressman? Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Nako, mahirap po yan mga karyaso, mahirap yan. That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by Local Chief Executive. Tapos, ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Thank you guys. Okay. Thank you. Thank you, Yorme. Thank you. Ingat ka lagi, Yorme. I love you. Mga ka-reaction, ito na po. Ito na. Ito na po. Pag-usapan na po natin mga ka-reaction itong interim release ng ating Pangulong Duterte. Alright? Alright. In 5, 4, 3, 2, 1. Duterte! 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 Duterte!
Former President Rodrigo Duterte's legal team has renewed its request for his interim release from ICC custody. Duterte's lawyer Nicholas Kaufman said the unnamed state remains willing to accept him under any conditions set by the court. Meron daw pong isang estado o isang bansa na willing talagang tanggapin ng Pangulong Duterte. Willing tanggapin ng Pangulong Duterte kahit ano pang klaseng kondisyon ang ibibigay ng ICC. The defense earlier claimed it faced delays in gathering documents to support the request, but prosecutors counter that the move was inconsistent and aimed at stalling proceedings. Duterte is currently detained in The Hague on crimes against humanity charges linked to his bloody war on drugs. And now to help us understand the legal and practical implications of that move, we have with us this morning Attorney Gilbert Andres, ICC-accredited lawyer and executive director of the Center for International Law Philippines. Good morning, Attorney, and thank you for joining us. So si attorney daw po na ito ay accredited lawyer daw siya ng ICC. Ang tanong, ano ba yung ICC? Importante ba yan sa ating buhay? Ang ICC, wala ba tayong ito na naman tayo, nagsisimula na naman tayo Kaya mapapatunayan natin na talagang kinidnap lang ang Pangulo Duterte Di ba meron naman tayong functional judicial system dito? Meron po tayong nagpa-function na tinatawag nating judicial system. O yung usgado na nagpa-function dito sa Pilipinas. Bakit kailangan nating idalhin sa ibang bansa? Bakit? Wala niya, puro mga komunista dyan sa Netherlands di ba, si Samba na ikulong itong Jose Maria Sison. Diyan. Putang. Good morning, Pauline from the Netherlands. Hindi siya nakulong dyan. Diyan siya nagtago. Di ba? And good morning also to all our viewers. Well, here we go, Attorney. The Duterte's legal team has renewed its request for interim release. From the perspective of the victims, what are the main dangers of this, and how unusual is this request in ICC practice? How often do accused individuals request for interim release? Well, for the victims, this is unfortunate because, in fact, the victims earlier stated their really very serious concerns about any interim release that would be granted due to their security risks. Si Raulo din tong si Santiago Ito. Si Raulo ka ba, sir? Tanong lang. Anong safety risk na idudulot ng Pangulong Duterte na isang 80 anyos na ikaw naman, sir? Nagpapahalata ka, sir Tuta ka ba ni Tamba? Nagpapahalata ka, sir? Tanong lang. As well as the influence, the extensive influence still of the Duterte family. Mm-hmm. And given that so much of the motion of the defense attorney is hidden from public view, I mean, the document was heavily redacted. Do you believe this is related to health issues concerning President Duterte? Actually, since, as you stated earlier, it's heavily redacted, it's really difficult to speculate as of now on the real grounds. But so, ibig sabihin mga kareaksyon, meron pong laman ang sinabi ni BP Sara na ang Pangulong Duterte ay malapit ng umuwi. Doon sa vlog na nakaraan natin na parang nadulas ang BP Sara natin, na parang nararamdaman na niya na malapit ng umuwi o may alam siya. May alam po siya. Ito po. Tuloy po natin. But it's also unfortunate that there is this second application for interim release because in fact there was a first application and also the defense itself was the one who filed for the deferral of the court's decision on the first interim release. So it's also unfortunate that we have this second application for interim release. Mm-hmm. Mm-hmm. And in this motion, attorney, the defense argues that a state, the unnamed state, is willing to accept him under any conditions. But in your view, is that sufficient assurance that, in this case, Mr. Duterte won't obstruct justice? Well, I think this is not a sufficient assurance because in the first place, there is still a heightened security risk for the witnesses as well as for the victims, especially given the Philippine. Halimbawa, nandiyan sa loob.
Oy, Atty. Santiago, makinig ka. Halimbawa, nandiyan siya sa loob ng ICC. Kung talaga bang merong risk, kahit pag pinalaya mo ba yan, merong magbabago doon sa risk ng mga di umano witnesses na mga gawa-gawang mga planted evidence lang ang mga... Puro planted evidence lang naman ang sa Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo siya kayang kasuhan dito sa Pilipinas? Bakit hindi nyo siya kayang kasuhan dito? That the Duterte family are still in power. No less than the daughter of Mr. Duterte is Vice President of the Philippines. And I think the local context is very important in this case. And as you mentioned, Attorney, the first application did name a different country than what was earlier disclosed or said to the prosecution, and that's why they actually felt blindsided by the defense. Would this be the same country they're talking about now in the first application? Pauline, it's really difficult to divine as of now, which are those specific countries, because we can only speculate. And Dito na sa Pilipinas ang dali niyan. Sa Pilipinas na. Dadalhin pa sa ibang bansa ang Pangulong Duterte. O bibigyan daw siya ng interim release mga ka-reaction sa ibang bansa. Dito na sa Pilipinas. Saan nyo pa dadalhin ng Pangulong Duterte? Dito na lang. Kayo naman. Documents are heavily redacted. But given these limitations, actually what the pretrial chamber will really look at is whether or not the conditions that were stated for the granting of the warrant of arrest are still present. What are those? Number one is security risk. Number two, that the person who is detained will still be present during the proceedings. And third is any other conditions as to the security risk. So I think for the victims, we reiterate that there will be a heightened security risk if this interim release will be granted. And prosecutors did say, Attorney, that the defense might be stalling. Do you agree that this motion is somewhat a tactic to delay the confirmation of charges happening in September? Well, I think what is clear is that the defense has already indicated in their previous submissions that they want the September 23 confirmation of charges reset. That's actually very clear. And in fact, we are against this because, in fact, the victims have the right to justice, they have the right to access to justice, and they have the right to truth. So we don't want any delays in the confirmation of charges. Diba? Isa pala to sa mga sa mga tagapaghatol ng Pangulong Duterte, mga kareaksyon. Pero nararamdaman po ninyo, matamlay po siya. Matamlay siya, malungkot siya, at parang talagang nangangamba siya na hindi aabot doon sa tinatawag nating proclamation cases ba yun sa September. Mukhang hindi po aabot ng September ay mapapalaya po ang Pangulong Duterte dahil sa katarantaduhan at walang katotohanan ng mga haka-haka at gawa-gawang mga ebidensya na wala namang mga witnesses. Sino mga witnesses dyan? Si Kian. Balita si Kian dyan sa lugar nila talagang pusher Diba ang daming mga comment sa comment section, balita yung batang yan. Tapos siya pa yung ginagawang santo-santito ngayon dyan sa yung mga komunistang terorista. Mga akbayan na yan ginagawa siya. Di ba nakulong na yung mga nakapatay kay Kian? O di ba reclusion perpetua? Anong problema pa ni Kian? Ano pang problema niya? Wala na, di ba nakulong naman yung mga nakapatay sa kanya Di ba nakulong naman? Bakit pa ninyo lagi siyang kinakalkal ng kinakalkal? Tsaka nagkita naman ng Pangulong Duterte tsaka yung mga magulang ni Kian nung panahon na, di ba? Sino ba nagrereklamo ngayon? Yung tito niya, yung pinsan niya. Mag-comment nga po sa comment section yung nakakakilala kay Kian kung talagang drug pusher yan. Patay na nga yung bata Ginagamit-gamit na pa ng akbayan na to